Marami pong salamat sa inyong lahat. Kahit pwede na kayo magpahinga dahil marami pong Christmas party, pero nandito pa rin kayo. Kaya doon pa lang po, I am so blessed. Dahil pinili nyo pa rin pumunta dito sa lugar na ito, even if it is 21st na ng December. At tapos na yung ating Thanksgiving, pero nandito pa rin kayong lahat. Palakpakan nyo nga yung katabi nyo. Kaya naman, dahil po pinili nyo na nandito, I know the Lord will going to have an extra bonus to all of you. Amen? Ganon si Lord, kung yung mga kumpanya, na-appreciate nila yung mga tao who are really working hard, doing their best para sa company, at meron silang mga bonus, edi lalo na yung daddy God natin. Kapag nakikita ng ating daddy na Panginoon, na nag-e-effort tayo, to add more in our lives, at para makatulong, makapagmahal, makapag-bless pa sa ibang tao, kaya pinipili natin mag-church. Alam niyo, may mga bonus sa ganyan si Lord. Ako, nakita ko, God is a rewarder of those who diligently seek Him. Naggagantimpala ang Panginoon sa mga taong talagang lalong hinahanap siya ng masikap. Pag hinahanap ang Ama, ang Panginoon ng masikap, ng may passion sa puso niya, si Lord, alam niyo, hindi yan nagtatago. Lalo niyang nire-reveal yung sarili niya, and because we are doing it for Him, bine-bless niya yung tao. Kaya hindi ko pipilitin kayo to do hard work, to do performance for Him, kasi hindi nyo naman kailangan mag-perform. Hindi nyo naman kailangan pilitin yung sarili nyo. Alam kasi ni Lord Alam ng Panginoon, especially if you are enjoying actually your ministry to Him. Pag nai-enjoy nyo yung ministry nyo, yung pag-attend nyo tuwing Sunday, nararamdaman niya ng Panginoon. Nararamdaman ni Lord. Ayaw naman natin nasa lugar tayo ng napipilitan. Kaya the best thing to be in a place is yung place na kung saan pinili mo talagang nandun ka. At ito isang bagay na maganda pag Sunday. Yung pinipili mo na, kailangan nasa Sunday ako. Hindi dahil lang para mayroon tayong nasabing nakapagsimba, pero yung masasabi natin sa sarili natin, in the busy days, sa araw na kung saan napakarami pong tao ang busy, kabilang mga Christmas party, ayuda, at kung ano-ano pang mga pwedeng pagdalhan ng kanilang kasiyahan at pwedeng makuha, pinili nyo pa rin yung nandito. Kaya napaka-bless po ninyo. Amen? Alam nyo ang tatalakayin ko ngayon, syempre about Christmas. I want to grab the opportunity to talk more about it. At yung deeper meaning ng Christmas para mas maintindihan natin. Hindi masamang mag-celebrate ng December 25. Hindi masama. Okay lang po yun. Actually, ang ginawa ng Roman Empire, dahil meron na silang sineselebrate noon na tinatawag na Saturnino, na December 25, lahat ng exchange gift, party, decorating ng house, having a costume, lahat ng ginagawa, sineselebrate na ito nung December 25, yung gods nila ng pagan god na si Saturnino. Kaya lang naisip ni Constantine na actually psychologically, kesa palitan mo ang isang bagay na nakasanayan ng matagal, i-redeem mo na lang. So ang ginawa nila, kesa tanggalin yung December 25, dahil yun ang pinakamalaking celebration sa Roma, nung 1,000 taon nang nakaraan, or 100 years ago, ginawa nila, gamitin na lang din natin December 25, yan na lang din ang birthday ni Jesus. But based on the scholar, ngayon na pag-alaman ko, before autumn, September or October, ang talagang kapanganakan ng Panginoon based on census nung time na yon. Pero hindi mahalaga, parang kayo naman, di ba, nagbe-birthday din kayo? Okay lang ba sa inyo, halimbawa, yung birthday mo January 3. Kaya lang, yung mga tao, bilang isinelebrate ng January 7, niregaluhan ka, pinakain ka, okay lang din ba yon? Yes, mahalaga sinelebrate ka ng January 7 kahit hindi January 3 kahit January 3 yung birthday mo. Di lalo si Lord, hindi naman niya insecure. Hindi yan may insecure. Sabi ng iba, pero pastor, hindi talaga December 25 ang birthday. Kahit anong petsa mo itapat yan, sa India po, merong milyon na mga gods. Itapat mo ng January 1, may makakatapat yan. January 2, 3 po, hanggang pong December,
Kahit saan mo itapat yan, may makakatapat po yan na may birthday na gods. Kaya hindi humahalaga yon. Amen? So no problem. But the point is, ang historical setting ng Christmas, ginamit ng Panginoon para makapasok siya. God enters a real history. So ang Christmas talagang history. Siguro kung may title yung message ko, papanang magatang ko itong A love that came down. Nang bumaba ang pag-ibig. A love that came down. Ang Christmas, hindi yan myth, hindi yan legend, hindi yan poetic, metaphor, talagang may nangyaring pinanganak si Jesus. Hindi yan fairy tales, na katulad ng Snow White, Cinderella, hindi ho yan ganon. Ang Christmas, talagang may pinanganak na bata under a real rulership, in a real place. Totoong bayan, totoong bansa, totoong pamahalaan, totoong nasa record ng history. So yun talagang totoong Pasko, meron talaga. In fact, sabi ng Luke chapter 2 verse 1, in those days, a decree went out from Augustus Caesar. Meron daw batas si Caesar, Augustus, na ginagawa. So ibig sabihin, totoong tao, may nangyayari talaga nitong mga time na ito. At ang emperor nun, na nagro-rule sa Rome, si Augustus Caesar, chinek nila nung 27 BC hanggang AD 14, totoo na may ganun nga, na nag-rule. At ang Roman po nung time na ito, nako grabe yung strength. Napaka-makapangyarihan nilang empire. To a point lahat ng tao, tinatax nila yan. At natatakot ang buong Israel sa Roman Empire nung mga time na yon. Yung bansang Israel live under the oppression, naghahanap sila ng deliverance, aping-api sila kasi talagang kailangan nilang magbayad. Sinakop sila ng Rome nung mga panahon na ito. Tapos yung Bethlehem, alam nyo ba, isa siyang village lang na meron pong 300 plus na tao. 300 tao lang ang nandun sa village ng Bethlehem. Napaka-insignificant sa worldly standard. So parang pag tinignan mo, yung eksaktong panahon, yung lugar, yung place, hindi bongga o magarbo. Nung mag-isip si Lord, kailan ipapanganak si Jesus, ang pinakamagandang ginawa ng Panginoon, hindi siya naapektuhan o nag-intay ng real good condition. Yung totoong magandang kondisyon, na hayahayang buhay, maganda yung pamahalaan, maganda yung lugar, punong-puno ng maraming tao to witness the birth of the King of Kings. Hindi ho. Doon pa lang, pansinin niyo, pinuprove na nun na ang salvation hindi pwedeng i-delay ng darkness. Pinuprove na nun na wala sa lugar yung gagawing pagkilos ng Diyos. Pinuprove na nun na hindi kailangan maayos ang system. Maganda yung pamamahala, may governing system, ang pagkilos ni Lord, kahit gaano yan kagulo, pag kumilos si Lord, kikilos talaga yan. Amen. Kahit gaano yung lugar. Why? Alam ni Lord eh. Tingnan yung babasahin ko itong Galatians 4:4. When the fullness of time had come, alam ni Lord eh, kung kailan talaga dadating kailangan. So nung sinabi na yung fullness ng time, pinadala ng Lord yung kanyang anak. Ibig sabihin, hindi nag-wait muna ng magandang sistema. Place, ibig sabihin, yung birthday ni Lord, pagkapanganak niya, hindi siya nag-intay ng any good, perfect condition ng lugar, ng sistema, ng sitwasyon. Pangalawa, alam niyo yung Christmas, hindi lang ito pagkapanganak ni Jesus. This is actually a miracle of incarnation. Ano yung incarnation? Hindi po gatas to. Pag sinabing incarnation, yung pagkakaroon ng Diyos tapos magiging tao. Para ito yung kakaiba. Kasi pinanganak tayo ng tao eh. Pero ang mangyayari, may miracle na mangyayari kung saan si God kailangan niyang lumapit sa atin. Bakit, Pastor? Kasi alam ng Diyos na hindi kayo makakalapit sa Diyos. So ang gagawin, ang Diyos ang lalapit sa atin. Alam niyo ba sa anumang paraan kahit anong gawin niyo, hindi naman tayo makakaabot kay God. Hindi naman natin siya maaabot, mapupuntahan, or makakausap para marinig yung tinig natin. Kahit magsama-sama tayo ng sigaw, if He lives from afar, from above,
Hindi niya tayo maririnig. Hindi niya natin siya maaabot. Pero ang ginawa ng Panginoon, He reached out by coming near to us. Siya yung lumapit sa atin. Kaya hindi talaga pwede tayo magmalaki na tayo ang lumapit sa Diyos. Ang totoo, ang Diyos ang lumapit sa atin. Kasi kung tayo lang, di naman tayo lalapit. Lumalapit lang ang tao sa Diyos kadalasan kapag may ano. See? Kadalasan, God is only approaching God pag may problema yan, pag may sakit yan. Parang pag may sunog, dun lang tatawagin yung bumbero. Ang God ganun, kadalasan lalapitan mo lang siya kadalasan pag talagang wala ka ng choice, wala ng option. Kaya si Lord, hindi siya affected noon. Kaya lumapit ka, kung may pangangailangan ka, wala, okay lang yun kay God. Ang mahalaga, alam nyo kung ano, si God yung lumapit sa atin. So Christmas is not a simple birth ng baby Jesus. It is actually an incarnation. Na nung una, nasa isip ng Diyos, sinasabi lang niya na ipapadala ko yung aking anak. Ganito mangyayari. Sinasabi niya lang yon. And then sa John 1:1, John 14, the Word became flesh. Nagkatotoo na yung sinasabi ng Diyos nung una. Nagkaroon na ng katotohanan ng reality. So yung eternal God took the human flesh. Ito yung mahirap maintindihan sa totoo lang. Na may napakamakapangyarihang Diyos, tapos nag-decide siya tumira sa tao. At ang unang example, si Jesus, bago tayo. Siya muna, sinampol muna na yung Christ lives in the body of Jesus. Yung Christ na come from the Spirit of God, yung Christ na yan, naghanap ng body at ang nakita si Jesus dahil pinayagan ni Mary. So yung Christ lives in the body of Jesus. Ngayon, yung Christ lives in the body of each one of you. Ngayon po, Christ is in you. Noong una, Christ is in Jesus. Ngayon na, Christ is in Celso. Christ is in Nora. Christ is in Edwin. Christ is in each one of us. Each one of us, sabihin nyo nga po, Christ is in you. O i-personalize natin. Sabihin natin, Christ is in me. Imagine, the Creator entered the creation. Yung buong nag-create, naglalang ng lahat ng buong universe, pumasok siya, niliit niya yung sarili niya sa isang created being. Yung invisible God made Himself visible. Para makita daw natin yung invisible God, ginawa siyang visible through Jesus. Alam niyo ba, may isang scholar sabi niya, He did not cease to be God, He began to be man. Sabi ni Athanasius, isang scholar yan, sabi niya, hindi siya tumigil, actually, sa pagiging Diyos. Ang ginawa niya, nagsimula siyang maging tao. Nagkatawang tao siya. So, ang ginagawa ng Panginoon sa actually right now, God, pwede naman siyang sumigaw Sa langit, maririnig natin for sure. Yung kulog nga sa langit, naririnig natin pag kumukulog, natatakot tayo Ilalo yung boses ng Diyos. Pwede siyang sumigaw ng malakas. Baka nga yung bulong niya, bingi ang lahat Baka nga yung bulong o sut-sut ng Diyos, nanginginig ang buong creation. Pwede niyang gawin yun, pero ang ginawa ni Lord, God did not shout His love from heaven. Alam niyo ginawa niya? Pwede niyang sabihin na lang na, mahal ko kayo. Maririnig ng lahat Pero alam mo ginawa ng Panginoon? He wrapped His love in the flesh and laid it in a manger. Ang ginawa ng Panginoon, pwede naman niyang sabihin lang, baka nga pwede niya tayong i-chat na lang na I love you Pero ang ginawa ng Panginoon, yung pagmamahal niya na yun, ibinalot sa baby, inilagay sa sabsaban. Sa totoo lang, ang talagang Pasko, hindi yung sa pag sinasabi mong Merry Christmas. Alam niyo, kailan sumasaya talaga ang Christmas, nagiging merry? Kapag may nakabalot na regalo ng pagmamahal na pinapadama sa'yo, sinasabi sa'yo. Siyempre, kung nag-effort ka naman, lagyan mo na sa sobre, tapos may perang laman. But the most important thing sa Christmas is yung pinadadama mo yung love na meron ka. Amen? Bakit manger, pastor? Yung sabsaban. Alam nyo, ang sabsaban noon, ganito. Ito tong stage na ito. Sakto to tong stage. Ito yung stage. Dito nakatira yung mga tao. Dito nakatira. Alam nyo nasaan yung sabsaban? Wala sa labas ng bahay. Ang sabsaban kung saan para ito yung pang-ordinary ng mga tao.
Sa ordinaryong mga tao, nung time na yun sa Bethlehem, sa time ni Jesus, ganito naka-elevate yung tirahan, tulugan, kainan ng mga tao. Asa yung sabsaban? Nasa baba lang, sa tapat lang, andyan lang. Nandyan lang, kaya nakikita nila Mary and Joseph, yung mga hayop, nandyan yung mga hayop, nasa tapat lang nila. Naka-elevate lang. So doon kumakain yung mga hayop. Why? Kasi nga, hindi palagi silang mababantayan pag nasa labas. So kumakain yung mga hayop sa sabsaban, kaya lang nung time na yon, dahil walang paglalapagan yung baby, alam nyo, naisip nila, linisin yung laman ng kainan at ilagay doon si Jesus. Na para bang sinasabi, may picture na doon. Kasi paglaki ni Jesus, sasabihin niya, ako yung pagkain. Ako yung tinapay ng buhay. So yung kinakain ng mga hayop nung time na yon, nung siyang inilagay doon, it's a picture in the future na sinasabi, si Jesus yung magiging pagkain natin. So guess what? Alam nyo na, ang pinakamasarap na handa sa lamesa, hindi quesadilla o hamon, si Jesus. Siya ang pinakamagandang handa natin sa hapagkainan. Amen? Para wag kayong makondem pagka wala kayong masarap na mga handa ngayong Pasko. Para ipadama sa inyo ng Panginoon na ang totoong Christmas, hindi kung gaano kagarbo yung pagkain sa lamesa. Praise God kung meron, pero praise God pa rin kung wala. Amen? Para kung wala man kayong mailagay sa lamesa, ang mahalaga maghawak-hawak kayo ng kamay at sabihin nyo, huwag tayong mag-alala. Ang totoong pagkain natin ngayon, mga anak, si Jesus. Siya ang totoong bubuhay sa atin sa buong taon. Amen? Hindi siya pinanganak sa totoo lang. Sa isang palasyo, sa hotel, pero in a stable. Doon sa lugar na kainan ng mga hayop. Luke chapter 2 verse 7. She laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Wala daw tumatanggap nung time na yon. Hindi dahil sa ayaw siyang tanggapin, ha? Dito nagagalit ang mga Hudyo sa atin. Akala nung mga time na yun, ayaw tanggapin si Mary. Alam nyo, mababait ang mga Hudyo para din mga Pilipino. Pag may kumakatok na may buntis, na may hindi mo yan tataboy. Hindi mo yan itinataboy. Ang problema, talaga lang nung time na ito, merong census, everybody actually is closed dahil everybody is going out. Pupunta lahat sila para sa isang decree ng Augustus Caesar na lahat para makontrol yun yung taxes, everything. Kaya may census, lahat magpapaano. Isang ginaganap yan. Yan din ang patunay bakit hindi December 25. Dahil hindi magpapasensus ang Roman government ng winter. Dahil hindi makakatravel yung mga tao, kaya kailangan maganda yung panahon. Kaya lang, dahil close yung mga inn, kasi nga everybody are required to go doon sa Kapitolyo. Kaya sarado talaga. And may mga sinasabi ang scholar, baka kamag-anak ito nila Mary. Nila Joseph, actually, itong pinagpuntahan nila, kaya at least bukas. And then sabi doon, yung paglalagyan daw, bakit mahalaga malaman nyo yung manger? Why manger matters? Bakit mahalaga yung sabsaban? Kasi di ba yung sabsaban, it's a feeding place. A place for animals. Kung pumayag si Jesus na ihalubilo yung sarili niya sa mga hayop, di lalo na sa mga hayop ang ugali, kaya niya ring ihalubilo yung sarili niya. Totoo. Kaya wag niyong aalisin ang Panginoon sa mga tao. Naku, hindi yan tatanggapin ng Panginoon. Napakasalbahe niyan. Yung mga hayop nga Di ba? Hayop na pero sinama niya yung sarili niya Sa akin, alam niyo kung ano pinuprove ng Lord sa atin? Grabe. God can choose yung lowliness versus luxurious. Mas pinili ng Panginoon yung kababaan kesa doon sa kasaganaan. Why? Pagpili yun para sa atin. Para tayo, ang piliin natin yung kasaganaan, wag yung kababaan. Amen? Yung heaven's throne, iniwan temporarily ng Panginoon. Pinalitan ng sabsaban. Imagine, no? Minsan kung may anak kayo, nanaisin nyo talaga na yung anak ninyo, ipanganak sa napakagandang clinic. Yung kompleto yung facilities. Pero ba't papayagan ng God ng ganon? Para to gives us a message that if God can found in a manger, He can found you in your mess. Para bigyan tayo ng mensahe na kung kayang makita ng Panginoon yung kanyang anak doon sa sabsaban,
Kaya niyang makita yung kanyang anak sa mga karumihan ng mga buhay natin. Kaya whenever you feel down, whenever you feel like para bang nagkakamali ka, nagkasala ka, nagkulang ka, huwag kayong mag-alala. Ang Lord hindi po aalisin niya ang kanyang anak sa inyo. Lalo niyang ilalagay sa buhay natin. Taliwas sa iniisip ng iba na umaalis ang presensya ng Panginoon, na tinatalikuran, lalo mo nga kailangan ng presence niya, ba't aalisin niya? Nung magkasala si Eva at Adan, nandun si Diyos, si God, kausap pa si Adan. Nung nagdududa si Tomas, nandun si God, kausap si Tomas. Nung natatakot, si Judas, maghuhudas na ang Judas, kausap siya doon sa lamesa mismo. So hindi totoo na umaalis ang Panginoon pag may mali tayong nagawa. Lalong nandun si Lord para maitama natin yung mali natin. Amen? Bakit, Pastor? Because God's love is not conditioned on our worthiness, but on His goodness. Hindi nakadepende yung pag-ibig ni Lord kung gaano tayo kahalaga o katama. Parang ngayon, kaya ako tingnan nyo, hindi ako affected. Yung iba, pagka nakakita ng Christmas tree, naku, bakit may ganyan? Bawal yan ah. Wala sa Bible yan ah. Maraming ganun ngayon. Bakit may Santa Claus kayo? Maraming mga nakikita yung bagay na, samantalang si Lord, hindi na-insecure. Ang na-insecure, itong mga tao. Maraming mga tao, alam nyo kung ano-ano ginagawa. Para dapat hindi. Kaya merong, actually ang iglesia ni Manalo, hindi sila nagsa-celebrate ng Christmas. Pero tumatanggap sila ng Christmas bonus. Sabi ko nga, yung mga iglesia, bigay na lang sa atin yung bonus. Kung wala naman pala silang Pasko. Pero look, tingnan nyo mabuti ito. Gaano ka-importante? Si Lord hindi yan nai-insecure. Hindi mo siya kayang i-insecure. Napalitan yung halimbawa, bakit mo sineselebrate yan? Bakit? Hindi siya. Parang sa atin. Kung piliin tayo ng Panginoon na patawarin, yung iba ayaw kang patawarin, walang magagawa yung ayaw magpatawad eh. Kasi pinatawad tayo ng Panginoon eh. Wala silang magagawa doon. Ito pa matindi. Alam niyo nung mag-announce si Lord, kanino niya unang-unang in-announce na may babying pinanganak? Na King of Kings, Lord of Lords? Kanino? Hindi sa abogado. Kasi kung mga attorney yun, siguradong may kaso ka muna. Buti hindi na lang sa mga engineer. Hindi sa mga, yung maraming standard, alam niyo kung kanino? Sa shepherd. At may napag-alaman ako sa mga shepherds. Pag pala shepherd ka, pastol ka ng mga hayop nung time na yon, dahil humahawa ka ng mga dumi ng hayop, at humahawa ka ng maruruming hayop, ang tawag pala sa'yo, considered ceremonially unclean. Ibig sabihin, lahat ng shepherd, kino-consider sila unclean, marumi, hindi sila pwedeng umatin ng mga temple practices. Pangalawa, shepherds, they will never believe you in court. Hindi ka pwedeng tumayo sa korte para mag-witness. Halimbawa, yung mga pastol, nakita nila mayroong binubugbog. Tapos, siya yung witness. Pupunta siya ngayon sa korte. Ano trabaho mo? I am a shepherd. Umuwi ka na. Hindi ka counted. Hindi ka counted para paniwalaan. Ang tawag sa kanila, they were socially marginalized. Ibig sabihin, talagang hindi lang sila sa laylayan, talagang, kaya para sila yung mga nasa labas. Mantakin no, kung may pipiliin ng Panginoon, na kung saan sasabihin niya, i-announce niya, hello, joy to the world, the Lord has come. Kanino in-announce? Sa mga shepherd. Ibig sabihin, kung dinad-down kayo, minamaliit kayo ng iba, si God hindi. Kayang-kaya niyang i-introduce yung sarili niya sa ating lahat. Amen? Kaya never feel yourself small. Huwag niyong tignan yung sarili niyong palpak, mahina, walang kwenta. Kasi pag si Lord nag-introduce ng sarili, hindi niyan pipiliin, titignan yung status mo. Imagine, pinili sila ng langit. Luke chapter 2 verse 10. Fear not. Behold, I'll bring you good news of great joy that will be for all the people. Ang kausap, mga shepherd. Yung ini-ignore ng society, pinapriority ni Jesus. Yung minamaliit ng mga tao, pinapalaki ng Panginoon. Kaya wag na wag kayong magmamaliit ng tao. Please, sabi mo sa katabi mo, wag mo akong tignang maliit. Kahit maliit ako. Huwag niyong mamaliitin ng mga tao.
The gospel actually is good news precisely. Bakit? Because it is given to the undeserving. Alam nyo bakit sobrang ang gospel good news? Kaya alam minsan nakakapagtaka, no? Sinasabi daw yung, may mababasa kayong Bible nakalagay doon good news. May maririnig kayo, i-share mo yung good news. Pero minsan may mga pastor, pag sinare yung good news, natatakot yung mga tao. Parang hindi good news. Pag sinare yung good news, yung mga tao, nakukondem. So baka hindi good news yun. Bad news yun. Kaya ang isang indicator na good news yung naririnig mo, gumagaang yung pakiramdam mo. Ang isang indicator na good news yung naririnig mo, sumasaya ka. Amen. Pero pagkatapos mo pakinggan yung preaching, tapos tignan mo kung good news, tignan mo yung pakiramdam mo, ano yung naramdam mo? Nanliit ka ba sa sarili mo? Nakita ba yung sarili mo na ang dami mong kulang, ang dami mong mali? Hindi good news yun. Kung baga, sinabi sa yung, by the way, magkano utang mo? 10,000. May good news ako sa iyo. Ano na, 15,000 na ngayon. Hindi nakakatuwa yun Ang good news, yung utang mo 10,000, bayad na. At eto pa yung 1,000, pamasahe mo. Yun ang good news. Tasa kami ng may utang. Wag na. I mean, good news yun. Pero ang hindi good news, imbis na bayaran, sabihin sa yung binayaran, parang kulang pa, magbayad ka ngayon. Hindi na yung good news. Yung love, kailangan may purpose. Sabihin nyo nga purpose. So love with a purpose. Si God, kaya may Pasko, kasi kailangan niyang ipakita yung love niya with a purpose. At ano yung purpose ng Pasko? Hindi para magkainan tayo ng crispy pata lechon. Ang purpose ng Pasko, para maintindihan natin na mahal tayo ng Diyos. Ito maganda. Matthew 1:21. You shall call His name Jesus. Itatawag mo sa Kanya, Yehoshua. O Jesus. Why? For He will save His people from their sin. Actually, yung word na Jesus, hindi talaga powerful. Kasi marami pong pangalan ng tao. Jesus din, may katrabaho kong pangalan. Jesus, ang apelido, Alleluia. Oo, di ba, sweetheart, no? Totoo. Ang pangalan mo, Jesus, ang apelido niyo, Alleluia. Kaya pag tinatawag, Jesus, Hallelujah. So, hindi naman siya makapangyarihan. So, nasan ang totoong kapangyarihan ng Jesus? Hindi actually yung word, kasi minsan yung salitang, in Jesus' name, nagiging abracadabra In Jesus' name. In Jesus' name. Nagiging ganun Alam nyo, kailan nagiging makapangyarihan ng in Jesus' name? Kapag ginagawa mo, ano ba si Jesus? Love. God is love. Nagiging powerful ang Jesus kapag ginagawa mo ng may pag-ibig. Ito maganda, sabi niya, tatawagin kang Jesus. Bakit? Hindi dahil pabinyagan ka ng pangalan. Kasi, ayun yung kasunod, magliligtas ka kasi sa mga tao. So kaya magiging powerful yung Jesus kasi tagapagligtas kita Amen. Kaya yung iba hindi yan nag-get. So yung mga anak pinangalan ng Jesus. Ang problema pag nagagalit sila, buwisit ka, Jesus! Kaya maging careful din kayo pag pinapangalanan nyo yung mga anak nyo. Dati meron kaming aso, nagkamali kami ng pangalan. Yung aso naming malaki, pinangalanan naming Blessing. Ang ganda, di ba? Blessing, kulay puti. Malaking blessing. Kaya alam, minsan pumasok sa bahay, hindi nakatali. Iihi sa loob. Sigaw kami, blessing, labas! Blessing, labas! Parang mali yata yung nasabi natin. Kaya simula po noon, minalas na kami. Kaya nagsimula noon, hindi na tayo magpapangalan ng blessing pag nagkaaso tayo. Alam nyo, ginawa po namin, nagkaaso kami, pinangalanan namin Judah. Nagalit naman yung best friend ko sa akin. Dahil yung anak niya, pangalan Judah, umating ng camp. Sabi namin, Judah! Judah! Sabi nung kaibigan namin si Pastor Etienne, Beshi naman, sa dami naman ipapangalan mo sa aso mo, anak ko pa. Hindi ko na alam po kung ano papangalan sa hayop. Pero may naisip po ako, ipapangalan ko sa kanya, Dog. Yun na lang, Dog! Ito. Hey, dog. Imagine, actually yung word na Jesus, it means the Lord saves. The Lord saves. So yung Christmas,
it points directly to the cross, to the salvations. O anong point? Ang point ito, mabuti na lang yung Kristong ipapanganak, tatawagin siyang tagapagligtas. Hindi siya tatawaging tagapagpahirap. Hindi siya tatawaging tagasingil. Hindi siya tatawaging tagapag-ingat. Hindi siya kasi kung tagapag-ingat, i-maintain mo yan. Yung salvation mo. Kung tagasingil, panay ang bayad mo dyan, di ka matatapos dyan, kababayad. Lagi kang hihingi ng tawad dyan. Lagi kang talagang magbabayad dyan. Buti na lang sabi ni Lord, your name will be called Jesus. And to prove that, sa isang translation, ang gagawin natin, yung God ilalagay ko sa tao, sa loob niya. Kaya Immanuel. Yung L kasi God yun eh. Inside of a man, L. Sa loob ng tao, nandun si God. Para to prove sa inyo na ililigtas talaga tayo ng Panginoon. Amen? Alam nyo ba sa mga oras na ito, niligtas na kayo ng Diyos. Hindi lang sa impyerno, niligtas kayo unang-una sa isip natin ng relihiyoso, pagiging religious. Niligtas tayo ng Panginoon, hindi lang sa kapahamakan ng eternal damnation, iniligtas tayo unang-una ng Panginoon. Alam nyo saan? Sa sarili natin. Amen? Pag tinignan nyo yung Pasko, alam nyo kung ano nakakatuwa? Mahal na mahal tayo ng Panginoon, pero hindi niya tayo papayagan na manatili kang ganyan. Yung iba sa inyo, alam nyo, mahal na mahal, pero pinababayaan siyang ganyan, na hindi naliligo. Kasi kung talagang mahal mong isang tao, hindi ka papayag na hindi siya magbago. Kaya si God, He loves you this much that He will never allow to leave you. Yung ba, mahal na mahal ko to, kailangan, may gawin ako dito eh. So ang ginawa ni Lord, nagkaroon ng Christmas. Pinanganak yung kanyang anak para magkaroon sa atin ng understanding na pwede pala na ang God tumira sa buhay ko. Kahit hindi ako perpekto, yes. Sabihin nyo nga, God is with us. Matthew 1:23. They shall call His name Emmanuel. Nang ibig sabihin, sumasa atin ang Diyos. Alam niyo ba, inalam ko yan kung ano totoong ibig sabihin ng God is with us? Ang ibig sabihin lang ba niya, ang Diyos ay sumasa akin? So yun na yun? May mas malalim pa. Alam niyo kung ano ibig sabihin? God is with us in pain. God's with us in suffering. God is with us in temptation. God is with us in death. And God is with us forever. Pag nasasaktan kayo, God is with you. Alam niyo, pagka kayo nakakapanakit din sa iba, naniniwala ba kayo that God is with you? Kaya minsan yun ang kumakalma sa inyo eh. Pansinin nyo, hindi kayo pwedeng magalit ng isang oras na straight. Sasabog lahat ng ugat mo sa utak, mamamatay ka. Kaya yung galit mo, pansin, pagkatapos galit ka na, minutes lang yon. Pagkatapos noon, hihimatayin ka na. O kaya tutumba ka na. Magkukulaps ka na. Even your own body cannot handle your anger. Kaya dapat ang anger, moment lang. Sabi mo sa katabi mo, huwag patagalin ng galit. Pansin, pag nanginginig kayo sa galit, nagkukulaps ka. Yung mga organs mo hindi rin matanggap. And the moment that you are in pain, in agony, God is there. Nandun ang Panginoon. Hebrews 4:15, pakinggan nyo ito. We do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. Hindi ito katulad ng ibang mga high priest na hindi nakikisimpathize. We do not have that. Ang meron tayo, a high priest na able to sympathize with our weaknesses. Kaya pag nanghihina kayo, ramdam ni Lord yan. Pag nalilito kayo, ramdam ni Lord. Alam niyo ba, kung may desire yung mga magulang na mabila ng bagong sapatos yung anak, how much more si God? Tinignan ko mostly ang belief ng maraming mga tao, ng maraming religion, ang humanity kailangan pumanik sa itaas para maabot ang Diyos. Ang Hinduism, ang Buddhism, ang Shintoism, ang Taoism, marami halos lahat yan. Alam nyo kung ano principles? Pati ang Islam. Kailangan mong may magpakahirap, may gawin, may patunayan, kaya kailangan mong pumanik sa itaas para maabot mo ang God. Only Christianity sa mga major 15 religion na ito,
ang nagsabi na si God ang bumaba para abutin tayo. Natutuwa ba kayo doon? Hindi nyo kailangan matangkad para abutin ng Diyos. Ang kailangan nyo lang, humble ka. So, ang way din para ikaw mataas, magpakababa ka. Kasi kadalasan yung mga nagmamataas, lalong nabababa eh. John 3:16, God so loved the world, He gave His Son. Huwag na natin buuin. Pero God so loved the world, He gave His Son. Ibig sabihin, alam nyo kung ano ang love? Love gave. Love came. Love stayed. And love saved. Sana maintindihan natin, yan yung Pasko. Ang Pasko, dumating ang pag-ibig. Ang Pasko, bumaba ang pag-ibig. Ang totoong Pasko, nanatili sa atin ang pag-ibig. At niligtas tayo ng pag-ibig na yan. Amen? Kaya naiintindihan ko na ngayon, bakit di sinabing God is justice? Although He is justifying, He is full of justice, but hindi sinabing, yung niya, sarili niya. Sa isang pinakamagandang noun ba yan? Yung love? Anong ba yan? Pronoun? Verb? Verb and noun. Tama, nakakalito, no? Kasi nga, yung love pwede siyang maging command, pero ayaw naman nating maging commandment yung love, pero kinukommand yan. Yung love pwede siyang pangalan, pero hindi naman pwedeng pangalan lang. Kailangan may ginagawa na actions. Kaya alam nyo, nilagay ng Lord yung sarili niya sa love. Why? Because that is Him. Hindi mo siya ma-explain ng ganong kadali. Sana maintindihan nyo, God is love. Kaya ang Christmas na meron tayo ngayon, puno ng pag-ibig. Amen? Imagine, the hands that shape the stars, the moon, the sun, everything, yung pinakamalaking buong universe. Tapos nung naging baby, pinipilipit yung kamay ni Mary. Alam niyo yung mga baby, pag hinahawakan yung daliri ng mami niya, yung mga baby pag kumakapit. Pero imagine, this whole universe, si God ang gumawa niyan, tapos naging baby, humahawak ng mahina sa... Pag iniisip mo ngayon, ganun ka baba na level, kayang bumaba ang Panginoon, maabot lang tayo. Kaya wag kayo makukondem sa sarili nyo na hindi ko na kayang makabalik. Hindi ko na kayang magsimula uli. Palagay ko hindi ko na kaya na harapin uli ang buhay. Hindi ho. Sa pinaka-lowest point ng buhay mo, kayang abutin tayo ng Panginoon. He became what we are, so we could become what He is. Namatay ng maaga ang Panginoon, 33, para mabuhay tayo ng mahaba. Amen. Sumigaw siya ng bakit mo ako pinapabayaan para pwede tayong sumigaw ng bakit mo ako pinagpapala. Siya yung nagsabing maglilingkod ako para hindi puro paglilingkod ang iniisip natin. Siya yung nagsabi actually na magsasakripisyo siya para sa atin para hindi naman puro sakripisyo ang iniisip natin para sa Kanya. Lahat ng bagay po na inisip ng Diyos para sa kapakanan natin. Kaya tanggapin natin yon. Lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon mula noon hanggang ngayon, para sa ikabubuti natin. Kaya tanggapin natin yon. Ang Christmas po is a demands from us. Anong demand? Ano dinidemand ng Christmas party? Handa? Nagkaroon po ng Christmas party tayo ng mga leaders kung saan walang naka-costume, walang naka-party hats, ang mga pagkain, Dunkin' Donut lang, tsaka Biko, yung iba tawag nila pot bless, ayaw nila tawagin potluck, pero parehas lang yon. Hindi rin kasi tayo naniniwala sa luck, kaya pot bless ang tawag. So they are bringing food. Pero alam nyo, I think ito yung isang Christmas party ng mga leaders ng church natin na sobrang saya, na may mga nakachinelas pa na umate, na walang garbong you know why? Because God spoke to us na ang totoong meaning ng Christmas, hindi yung mga damit na suot natin. Hindi yung mga handang nasa lamesa natin. Hindi yung mga regalong matatanggap natin. Pero ang totoong meaning ng Christmas, sa totoo lang, yung maintindihan natin, tanggap tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Pagpapalain tayo ng Panginoon, no matter what. Amen? Christmas, making a declaration. Alam niyo, Christmas, let me close in this. Christmas declares you are not forgotten. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos.
Christmas declares that you are deeply loved. Pangatlo, Christmas declare God came to you. Pag may magtatanong sa inyo, ano ang meaning ng Christmas? Hindi si Kristo. Ano? Ako. Ako ang meaning ng Christmas. Taliwas sa mga naituro sa inyo, na Jesus is the reason for this season. Hindi po. Hindi kailangan ni Jesus na ipanganak ang kanyang sarili para sa kanyang sarili. Kaya pinanganak si Jesus para sa atin. Sa totoo lang po, kayo talaga ang tunay na kahulugan ng Pasko. Dinideklara ng Christmas, hindi kayo kakalimutan kahit kailan. Dinideklara ng Christmas na hindi niya kayo tatalikuran kahit kailan. God came to you. God wants to remind you na every time sinaselebrate natin ang Christmas, isa lang pong ibig sabihin, napaka-special mo. Sabi mo nga sa katabi mo, maniwala ka man o hindi, you are very special. Amen? Pwede ba tayong lahat? Hallelujah. Napakabait ng Panginoon. Alam ko, pag Pasko, minsan marami tayong expectations, pero baka mamaya hindi nangyari. Yung mga expectations na yun. Pwede ba natin i-watch yung video? May church video ba tayo na anything? Kasi may nag-flash dito kanina, church video. What do you mean by that? Nagkamali po ang media. Kala ko may church video. Kasi andito ba kayo ng Thanksgiving? Tapos ngayon kami nandito? Ayun, buti na lang. Alam nyo ba kung ilan tayo nung umaga at saka nung hapon na? Pag pinagsama-sama lahat, 4,078. Ganong karami po na tao ang umattend po sa atin. Thanksgiving. Wala pong mga bangko yan. Mga nakatayo po yung mga tao. Kaya po nagkasya yung 2,000 sa bawat services natin. So isipin nyo po, gano'ng karaming Chicken Joy. Kaya ang saya-saya ni Jollibee sa atin. Gano'ng kadami. Pero alam nyo, nakakatuwa kasi, di natin inisip yung gastos, ang inisip natin yung tao. Kaya, ngayong Pasko, alam kong may iniisip din kayong mga gastusin. Alam ko may iniisip kayong pang-aginaldo. O baka hindi pang aginaldo pala, ang iniisip nyo, aginaldohan ako. Pero ang pinakamahalagang isipin nyo ngayon, alam nyo kung ano, Lord, thank you po. Ngayong Pasko, naintindihan ko para sa akin pala to. Naintindihan ko na nire-remind mo ako that Christmas is about me. How you love me, how you saves me, how you delivered me, how you rescued me every day, how you want to be with me. Alam niyo ba, gustong-gusto ni Lord na makasama kayo? Kaya may suggestion ako. Huwag niyong paniwalaan. Ay suggest lang naman. Huwag niyong paniwalaan na malalayo kayo sa Diyos. Ang lagi niyo ilagay sa isip niyo, lalapitan at lalapitan ako ng Diyos. Hahanapin at hahanapin niya ako. Para you never find yourself lost. Para hindi nyo nakikita yung sarili nyong ligaw o kalat o nakalutang, nakahang sa ere. Because you will never be like that. That's your mind telling you to say, ligaw ako. Wala, nakahang ako ngayon. Hindi po. Nasa kamay kayo ng Diyos ngayon. At ang mga taong nasa kamay ng Diyos, nobody can snatch them from the Father's hand. Nandyan kayo sa kamay ni Lord ngayon. Kaya ho, every head bowed and eyes closed, Lord, thank you po. Ngayong Pasko, ngayong may holiday season, Lord, where everybody is busy, jump sa traffic, nag-iintay, nag-iisip, nalilito, anong gagawin, anong bibilin, saan kukuha. Lahat ng ito, Panginoon, na nagbibigay ng pressure dahil sa occasions ito. Today, we set it all aside. Istinasantabi namin. Ang pinakamahalaga ngayon, Ama, yung maintindihan po namin. That's why we are asking, Lord. Ipaunawa mo po sa bawat isa na ang Paskong ito'y tungkol sa amin. Bakit ka nabuhay, pinanganak para sa amin? Bakit mo kailangan pumunta rito sa lupa para sa amin? Bakit mo kailangan gawin ang lahat ng ito para sa amin, Lord? This is how much you love us.
This is how much you care for your people. This is how much, Lord, you want us to realize gaano kami kaimportante, kahalaga, kaysa sa mga damit, pagkain, pera na pwede naming makuha ngayong Pasko, Lord. The most important is buhay kami ngayon. Ang importante, mahal mo kami ngayon. Ang importante, Lord, hindi mo kami tinatalikuran at iniiwanan. Ang importante, Lord, mahalaga kami sa paningin mo. Tanggap mo kami, pinatawad mo kami, Lord, at binibigyan mo kami ng isang klaseng buhay, Ama, na pwedeng mag-share sa ibang tao, Lord, how important we are in your eyes. Kaya, Ama, sa oras pong ito, pinasasalamatan ka namin. Pinapupurian ka namin, Lord. Dinadakila namin ang iyong pangalan. Binebless ka namin, Lord, sa pagmamahal mo sa amin, how you chose to die for us to live. How you chose the cross for us to be blessed, Lord. Maraming salamat po. Napakabait mo, napakabuti mo. Napakabuti mo, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tingin kayo kay Pastor. Huwag kayong mahihiya, kasi baka dito lang nyo ito magawa na mabati yung hindi nyo mga kakilala. Gusto ko sabihin nyo, iikot tayo, lalo yung mga pastors, kakamayan natin, sasabihin nyo sa kanila, ikaw ang Pasko. Ikaw ang Pasko. Okay? Ikaw ang Pasko. Sige po, kamayan natin sila. Kamayan natin. You have been so good. Ikaw ang Pasko. Ikaw ang Pasko. God, I can't believe me. Ikaw ang Pasko. Ikaw ang Pasko. Ikaw ang Pasko. So good to me. You are my Christmas. God, I can't believe You are the How Christmas. you love me. What a friend you have been. So good to me. Sige po, ikot tayo. God, I Ikot tayo. can't believe Ikaw ang Christmas. How you love me. What a friend you have been. Pasko na naman, okay tuloy ng araw. Pasko nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Come on. Ngayon ay Pasko, tayo ay magkawitan. Pasko! Pasko, 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 Pasko na namang muli. Tanging araw na ating pinakamibiti. Pasko, 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 Pasko na namang muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Tanging araw na ating pinakamibiti. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Tanging araw na ating pinakamibiti. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Ang pag-ibig naghahari. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. God bless you.